Ang usaping GOAT o Greatest of All Time ay ilang beses nang napag-usapan at hindi matapos-tapos. Lahat ay hinihirang ang kanilang idolo bilang pinakamahusay na basketball player na nabuhay sa mundong ito. Pero paano nga ba natin tatanghalin ang isang GOAT sa kahit anong sport pa man, hindi lang sa basketball? Ang episode na ito ay layuning matuldukan at magkaroon ng malinaw na kasagutan kung sino nga ba ang greatest basketball player of all time. Bago tayo magpatuloy, gusto lang nating bigyang pugay ang iba pang player na nasasama sa GOAT debate. Wilt Chamberlain, Bill Russell, Larry Bird, Magic Johnson, Kobe Bryant, Shaquille O'Neal at marami pang iba. Pero alam nating lahat na dadalawa lamang sa mga ito ang siyang pinag-aawayan. Michael Jordan versus LeBron James. Sa katotohanan, napakahirap pagkumparahin ang dalawang magkaibang player na naglaro sa magkaibang posisyon, magkaiba ng playstyle, magkaiba ng rules at naglaro sa magkaibang henerasyon. Sa discussion na ito, gagamit tayo ng 6 na kategorya para magabayan tayo kung sino nga ba ang GOAT. At sa pagtatapos ng video na ito, malinawan ang lahat sa kung sino ang karapat-dapat. Ang mga kategorya ay ang mga sumusunod: individual accomplishments, statistics, longevity, winner mentality, complete package, at legacy. Alam nating ang basketball ay isang team sport, pero sa kategoryang ito magfo-focus lamang tayo sa kanilang individual accomplishments. Narito po. Si Michael Jordan ay merong 5 regular season MVP, habang si LeBron naman ay may 4. Kay MJ, 6 na finals MVP, habang si LeBron naman ay may 4. Di hamak na mas maraming scoring title si Jordan kumpara kay LBJ, 10-1. 9 na beses sa All-Defensive Team, kasama na ang Defensive Player of the Year para kay Jordan, habang si LBJ naman ay may 6. Mas maraming All-Star Team selection si LeBron kesa kay MJ, pero dahil ito sa mas maraming season ang nilaruan ni King James, no-brainer na siguro sa atin ito mga buddy. Kahit saan mo tignan, malayo ang lamang ni Jordan kay LeBron pagdating sa individual accomplishments, kaya ang kategoryang ito ay kay Jordan. Isa ang statistika sa mga ginagamit na sukatan para malaman kung sino nga ba ang mas mahusay sa dalawang basketball player ng ating topic. Sa kategoryang ito, gagamit tayo ng per game statistics at hindi ang cumulative. Dahil ang cumulative stats ay may kinalaman sa dami ng games na nailaro sa liga. Sa basic statistics, ito po ang gagamitin nating sukatan: points, assists, rebounds, steals, blocks, field goal percentage, free throw percentage at turnovers. Kung makikita ninyo, si Jordan ay lamang sa 5 sa mga kategoryang ito: points per game, steals per game, blocks per game, free throw percentage at mas kakaunti ang kanyang turnovers. Habang si LeBron naman ay lamang sa rebounds, assists at field goal percentage. Pero syempre, kung basic statistics lang ang gagamitin natin, ay magiging napakasimple nito. Kaya gagamit tayo ng analytics. Ang isa sa mga pinakasikat na tipo ng analytics ay ang PER. Ano nga ba ang PER? Ang ibig sabihin nito ay Player Efficiency Rating. Ginawa ito ng respetadong analyst na si John Hollinger. Ang PER ay ginagamit para malaman kung gaano ba ka-efficient ang isang player base sa basic stats na gaya ng ginawa natin kanina. Sa simula pa lamang ng season, ang PER ng isang player ay 15. Nag-a-adjust na lang ito depende pa sa kahihinatnan ng takbo ng kanyang karera, at may corresponding points ang nakalaan sa bawat milestone na magagawa niya. Ito ang PER reference guide ni John Hollinger. As of April 16, 2023, narito ang rankings ng PER ng NBA, aktibo man o hindi. Makikita nyo na sa ngayon ang leading sa PER ay si Nikola Jokic. Sa kaso naman ng ating comparison, bibilangin natin kung ilang beses bang nanguna sina Jordan at LeBron sa PER sa kada season na kanilang nilaruan. Narito po. Si Jordan ay nanguna sa liga pagdating sa PER ng 7 beses, habang si LeBron naman ay 6.
Napasama si Jordan sa top 3 ng 10 beses habang si LeBron naman ay 9. Sa regular season, ang pinakamataas na PER ni Jordan ay 27.9 para hiranging una, habang si LeBron naman ay 27.5 sa ikalawang pwesto. Sa playoffs, si MJ ay nagtala ng 28.6 para maging una sa PER at si LeBron naman ay 28.3 upang maging pangatlo. Ang isa pang madalas na gamiting analytics ay ang win shares. Ang win shares ay isang kalkulasyon upang malaman kung gaano kalaki ang kontribusyon ng isang player sa pagkakapanalo ng kanilang team. Si Jordan ay leader ng win share sa 8 pagkakataon, habang si LeBron naman ay 5. Top 3 si Jordan sa win shares ng 11 beses, habang si LeBron naman ay 6. Pagdating naman sa highest win shares per 48 minutes, si Jordan ang may pinakamataas sa kanilang dalawa, pareho sa regular season at sa playoffs. Dito pa lang sa basic statistics at analytics, malinaw na ang kalamangan ni Jordan. Pero merong argumento na si LeBron daw ang dapat hiranging GOAT pagdating sa statistika dahil siya ang record holder ng pinakamataas na puntos ng isang NBA player. Sige, atin po iyang pag-uusapan. Noong February 7, 2023, na-break ni King James ang most points record ni Kareem Abdul-Jabbar. Sa ngayon, meron ng 40,474 career points si LeBron at marahil ay madadagdagan pa ito. Pansamantala muna tayong iiwas kay Jordan at pag-uusapan muna natin ang dalawang nasa top ng ating listahan, si LeBron at si Abdul-Jabbar. Si Kareem Abdul-Jabbar ay naglaro ng 20 seasons sa NBA, isang sentro na naghari sa paint gamit ang kanyang famous at unstoppable na skyhook. Nakapagtala siya ng 38,387 points bago nagretiro, 6 na kampyonato at 6 na MVP. Ngayon, masasabi ba natin na mas magaling na scorer si LeBron James dahil siya na ang nangunguna? Bago natin sagutin yan, ilalagay muna natin ang lahat sa tamang konteksto. Si Jabbar ay isang sentro na naglaro sa era ng mga superstars ng NBA kapwa sentro niya din. Kinalaban niya sina Wilt Chamberlain, Hakeem Olajuwon, Willis Reed, Moses Malone at marami pang mahuhusay na sentro. Masasabi nating mas mahirap umiskor sa paint sa mga panahon na ito. At hindi pa uso noon ang mga sentro na tumitira ng tres, ni hindi nga siya papasahan ni Magic Johnson kapag hindi siya nakapwesto sa poste. Sa kabilang bahagi naman, si LeBron ay kilalang volume scorer. Ibig sabihin naglalaro siya sa era na may permiso na tumira ng tumira hanggat gusto niya. Mas malaki ang advantage at space ni King James pagdating sa puntos dahil hindi limitado ang kanyang position sa poste mula 2 points hanggang 3-point territory. Alam nating lahat ng NBA ngayon hindi na pinapairal ang depensa sa paint dahil na rin ito sa kawalan ng mga lehitimong sentro. Sa madaling salita, mas madaling umiskor ngayon kaysa sa dating liga. Sa tagal ng mga nilaruan nila Kareem at LeBron, hindi imposible na makaipon nga sila ng puntos sa kanilang karera. Ngayon, babalik tayo kina LeBron at Jordan. Ang argumento kasi ng mga LeBron fans ay hindi nagawa ni Jordan ang maging top scorer ng liga. Panglima lang si Jordan sa most points na nakapagtala ng 32,292 sa kanyang karera. Pero ang lahat ng ito ay may kinalaman sa longevity o dami ng seasons na nilaruan. Kung pagsasama-samahin kasi natin ang mga taon na sana ay naglalaro sa NBA si Jordan, magugulat kayo sa magiging resulta. Alam nating lahat na hindi nagkolehiyo si LeBron at dumiretso na ng NBA pagkatapos niyang mag-high school. Kung ipagpalagay natin na hindi naglaro si Jordan sa North Carolina noong college at uso na noon ang rumekta sa NBA pagkatapos ng high school, dadagdag tayo ng 3 years sa kanyang NBA career. Sa sophomore season ni Jordan na injury siya sa kanyang paa at kinailangan magpaliban sa paglalaro ng 1 taon. Nagretiro siya ng 2 taon upang maglaro ng baseball at dahil na rin sa pagkakapatay sa kanyang ama. Alam nating lahat na nasa peak pa siya ng kanyang kagalingan. Sa ikalawa niyang pagre-retiro, ginugol niya ang 3 taon bago muling maglaro bilang isang player ng Washington Wizards. Ang total ng lahat ng mga na-miss na taon ni Jordan ay 9 na taon. Ngayon, kukunin natin ang career average ni Jordan sa puntos, 30.1 points per game.
at imumultiply ito sa 82 games para makuha natin ang kanyang season total points. Imumultiply naman natin ito sa 9 na taon at idadagdag ang mga puntos na nagawa niya noong siya ay aktibong player. Ito po ang kasagutan, 54,432. Yan po ang dapat total points ni MJ kung naging pareho sila ng pasok at karera ni Lebron. Kaya sa mga nagsasabi na hindi magagawa ni Jordan na maging top scorer ng NBA, nananaginip po kayo. Hindi lang siya naging top scorer dahil hindi niya pinilit maging top scorer. Hindi importante kay Jordan ang individual accolades. Ang tanging pinahalagan lang niya ay ang manalo ng championships sa abot ng kanyang makakaya. At ang bulto ng puntos ni Jordan ay nakuha niya sa mid-range at bibihira pa siyang tumira ng 3 points. Sa physicality at ang handshake foul na umiiral noong siya ay aktibo sa paglalaro. Mas mahirap pumuntos dati kaysa ngayon. Parang ganito ang logic niyan mga buddy. Parehas tayong pumasok sa isang buffet restaurant. Pareho tayong malakas kumain at may misyon na mabawi ang ating binayad. Sabay tayong 9 AM pumasok pero mas maaga akong lumabas ng 1:00 ng hapon. Ikaw naman ay nagstay sa buffet ng 5:00. Sa tingin mo, sino ang mas maraming nakain? Siyempre ikaw. Ganon din sa paglikha ng puntos. Mas matagal ang biyahe, mas maraming puntos na maiipon. Gayunpaman, sa statistika at analytics, ang kategoryang ito ay mapupunta kay Jordan. Pagka sinabi nating longevity, hindi lang ito sa padamihan ng mga taon o season na nailaro sa NBA, kundi paano nila napanatili ang kanilang peak playing career o ang tatawagin nating sustainability. Dito sa kategory na ito, obvious kung sino ang nakakalamang at walang iba kundi si Lebron. Mula sa pagpasok niya sa NBA noong 2003 hanggang ngayon naglalaro pa rin siya. Nakakabilib ang pagiging maalaga ni King James sa kanyang katawan at kalusugan na sinasabing gumagastos daw ng milyon-milyon at merong private chef at nutritionist. Sabi nga ni LBJ, the best skill you have is being available. Sinasabi ng mga analyst na ang peak years ni Lebron ay nangyari ng 13 years, habang si Jordan naman ay 6 years. At kahit kailan hindi nagkaroon ng matinding injury itong si Lebron, maliban na lamang noong 2019. Habang si Jordan naman ay na-injury noong kanyang sophomore season. Pero kung durability ang pag-uusapan, lamang pa din si Jordan. Naglaro si MJ ng 80 games sa isang season ng 11 beses at nakakumpleto naman ng 82 games sa 9 na pagkakataon. Habang si Lebron naman ay naglaro ng 80 regular season games ng 2 beses at 82 games ng 1 beses. Pero kung isasantabi natin ang durability at pagkumpleto ng mga laro sa regular season, malaki pa rin ang lamang ng longevity at sustainability ni King James, kaya sa kanya ang kategory na ito. Ang winner mentality ay hindi lamang nakafocus sa kung ilang championships ang nakuha ng bawat isa. Dahil kung doon tayo pupunta ay sigurado akong mas maraming NBA players ang di hamak na mas madaming singsing kaysa sa dalawang ito. Gaya na lamang nila Bill Russell, Sam Jones at Robert Horry. Alam nating lahat na merong 6 na kampyonato si MJ, habang si Lebron naman ay may 4. Si Jordan ay undefeated sa NBA Finals na may 6-0 record, habang si Lebron naman ay 4-6. Oo, mas madaming NBA Finals ang natungtungan ni LBJ sa 10 beses, habang si MJ naman ay 6 lamang. Pero ito ay may kinalaman sa dami ng seasons na nilaro ni Lebron. Mas magaling ba si Lebron pagdating sa finals? Hindi rin. Ilalagay natin sa tamang konteksto na ang manalo sa finals at makarating sa finals ay dalawang magkaibang achievements. Dahil kung finals appearance lang ang pag-uusapan, kailangan na rin nating tanungin sina Charles Barkley at Karl Malone kung ano ang pakiramdam na makarating sa finals pero natalo. Sabi nga nila, muntik doesn't count. Hindi porke muntik ka nang magkampiyon ibig sabihin nito, konti na lang ang diferensya kung talagang ikaw ay nagkampiyon. Ang 6-0 at 4-6 na mga numerong ito ay hindi pa naisasaad ang buong kwento ng kanilang biyahe sa finals. Kung individual finals performance ang pagbabasihan, si Jordan ay nagtala ng 24-11 record, habang si James naman ay 19-31. 2 beses na na-sweep si King James at 2 beses ding na 4-1. Pero syempre dedepensahan ito ng mga Lebron fans at sasabihin
Kaya pangit ang naging performance ni LBJ ay dahil mas mahirap ang kanyang kompetensya. Sa maunang taon ni LeBron sa Cavaliers, sinasabing ang Eastern Conference ang pinakamahinang komperensya, kaya ito tinatawag na Leastern Conference. Gayunpaman, bigong mag-uwi ng kampyonato ang hari ng Cavaliers. Nagbago na lamang ito nang binuo nila ang super team sa Miami. Sa kabilang banda naman, noong aktibo si Michael Jordan, ang Eastern Conference ang kinukonsiderang mas malakas na komperensya. Hinarap niya ang mga teams ng Bad Boy Pistons noong late 80s, Patrick Ewing at ang New York Knicks, Shaq Penny tandem ng Orlando Magic, Phoenix Suns ni Charles Barkley noong 1996, Reggie Miller Pacers, Utah Jazz ni Karl Malone at John Stockton noong 1998, at lahat yan ay hinarap sa ECF at NBA Finals. Pero kung titignan natin sa kabilang banda, sina Patrick Ewing, John Stockton, Karl Malone, Charles Barkley, Shawn Kemp, and Fernie Hardaway, mga napakahuhusay na player na hindi nagkaroon ng singsing kahit isa dahil lamang sa mamang ito. Oo, nariyan na noong 2016, nangyari ang isa sa mga greatest comeback sa finals history ng liga nang tinalo ni LeBron at Cleveland Cavaliers ang powerhouse team ng Golden State Warriors na may 73 wins sa regular season. Pero hindi ito ang unang beses na may underdog na tinalo ang powerhouse at favorite team. Tama nga naman na kabiliban ang pagtumba sa pinakamalakas na team sa season na iyon. Kaya na lang nasabi ni LeBron ang mga katagang ito. That one right there made me the greatest player of all time. For so many reasons. I was super ecstatic to win one for Cleveland because of the 52-year drought. Like, I was ecstatic. Like, obviously, I showed that the first wave of emotion was when everyone saw me crying. Like, that was all for 52 years of everything in sports going on in Cleveland. And then after I stopped, I was like, that one right there made you the greatest player of all time. So, feeling niya raw siya ang GOAT sa mga oras na iyon. Pero tatanungin ko kayo mga buddy, ano ba ang mas mahirap? Ang talunin ng pinakamalakas na team o ikaw mismo ang pinakamalakas na team? Ano ba ang mas mahirap? Ang talunin ng team na nagtala ng 73 wins o ang team na nagtala ng 72 wins at nagkampiyon sa parehong taon? Pinakita sa atin ng Golden State kung paano magkaroon ng dynasty. Nanalo sila ng unang kampyonato ng 2015. Nasundan ito ng 2017, 2018 at 2022. Gayunpaman hindi sila nakapag-three-peat. Mahirap manatili sa tuktok ng kalakasan sa NBA. Pero sa kaso ni Jordan at Chicago Bulls, nagwagi sila ng kampyonato 3 sunod-sunod at inulit pa ito. 2 three-peat sa loob lamang ng 8 taon. Isama na rin natin ang biyahe ng dalawang ito sa Olympics. Walang ibang nakuhang medalya si Michael Jordan sa Olympics kundi ginto, 1984 at 1992. Habang si LeBron naman ay nagtala ng 2 ginto at 1 bronze. Mabuti na lamang ay dumating si Kobe Bryant sa team. Ang winning mentality ay crucial sa isang franchise player na siyang nagdadala ng team. Walang ibang option sa outcome ng isang basketball game kundi ang manalo. Win at all costs, ika nga. Sina Tracy McGrady, Kobe Bryant, Vince Carter at iba pang superstars na flag bearer ng team ay dapat nagtataglay ng isang winning factor. Tinatawag itong clutch. Sa mga huling yugto ng laro at kapag kailangan ka ng team, ikaw dapat ang mag-step up para gumawa ng last shot. Ikaw ang binabayaran ng milyon-milyon para gumawa ng mga mahihirap na desisyon. Paano nga ba natin masasabi ang clutchness ng isang player? Well, ang pinakasimple ay ang sitwasyon. 5 seconds or less ang game clock. Dikit ang score o lamang ng 1 o 2 ang kalaban. Sino ba sa mga player mo ang dapat tumira? Ayon sa pagtatala, si LeBron ay tumitira ng 94 clutch shots sa isang regular season. Hindi na masama. Pero ano nga ba ang shooting percentage niya sa clutch? 19 out of 94 na may shooting percentage ng 20%. Sa pinakasimpleng termino, kapag tumira si LeBron sa mga huling sandali, ang porsyentong pumasok ito ay 20% lamang. Lubang napakababa nito para sa isang superstar level na inaasahan ng team. Kaya ba gano'n na lang ang reaksyon ni King James sa tuwing nalalagay sa ganitong sitwasyon? Ngayon lang kasi ako nakakita ng isang superstar na nagsha-shy away sa mga crucial moments. Imbis na siya ang tumira ng last shot, ipinapasa niya ito sa mga kakampi.
Para bang umiiwas na siya ang masisi kung sakali man na hindi ito pumasok. May mga LeBron fans na nagsasabi na ito daw ay nangyayari dahil si LeBron ay isang facilitator. Iniisip niya raw ang pinakamagandang play sa yugto na iyon. Pero hindi ba ang pinakamagandang play ay ikaw na mismo ang tumira dahil kailangan ninyo ng puntos? Sa kabilang banda naman, kilala natin ang mentality ng isang Air Jordan. Gusto niya palaging hawak ang bola, lalo na noong rookie season niya. Ilang beses na rin tayong nakakita ng mga clutch shots na ginawa ni Jordan, mga iconic game winner moments. Si MJ ay merong 49.7% shooting sa clutch moments. Ibig sabihin kapag tumira si Jordan ng clutch almost 50% na ito ay papasok. Hindi natin sinasabi na hindi clutch si LeBron. Pero sa comparison nilang dalawa ni Jordan, di hamak mas clutch si Jordan. At ang mas importanteng aspeto ay kung meron bang winning attitude itong si James o nagkakaroon lang siya ng winning attitude kapag naging madali ang laban at sila ay nananalo. Sinasabi ng karamihan na ang winning mentality daw ay naaabot, depende kung sino ang kakampi mo. May punto nga naman sila, ang basketball ay team sports at hindi ka pwedeng manalo mag-isa. Ang argumento na si Jordan ay nananalo lamang dahil kay Scottie Pippen ay isang malaking kalokohan. Dito na tayo papasok sa isa pang parte ng winning mentality, ang team composition. Scottie Pippen, ang dakilang sidekick ni MJ, ang Robin ni Batman. Malaki ang naging ambag ni Pippen sa 6 na kampyonato ng Chicago. Mismong si Jordan ay pinasalamatan si Pip sa kanyang Hall of Fame speech. Hindi niya raw mararating ang tagumpay kung wala si Scottie Pippen. Pero tama nga bang si Pippen ang sinasabing bumitbit kay MJ sa tagumpay? Na-draft si Pip noong 1987 bilang pang-5 pinili sa draft pick. Napili ng Seattle pero agad na na-trade sa Chicago. Ang role ni Pippen ay maging backup lamang sa wings, katuwang si Jordan. Pero hindi bilang secondary scoring option. Hindi nga naisama si Pippen sa starting 5 sa kanyang rookie season. Ang average ni Pip bilang rookie ay 7.9 points at 3.8 rebounds sa 46.3 field goal percentage. Sa madaling salita, hindi superstar level ang kontribusyon ni Pippen sa una. Mismong si Michael Jordan ang nagturo at bumabay sa kanya para maging mahusay na basketball player sa opensa at depensa. Si Jordan ang mentor niya sa kanyang progreso. Ang tanong, paanong ang estudyante ang bubuhat sa kanyang guro? Imposible, hindi ba? Ang totoo, sa lahat ng mga kakampi ni Jordan, tanging si Scottie Pippen lang ang naging all-star nang maglaro sila ng magkakasama, 6 na beses. Samantalang si LeBron ay may 15 kakampi na naging all-star nang magkasama sila sa team. Mula kay D. Wade, Chris Bosh, Kevin Love, Anthony Davis at Kyrie Irving ang ilan sa mga ito. Sa madaling salita, kailangan lamang ni MJ ng isang all-star na kakampi sa isang season para magkampiyon. 6 na beses silang nagsama ni Pippen na parehong naging all-star, 6 na kampyonato sa loob ng 8 taon. Malinaw ba? Dadako naman tayo sa kung paano nabuo ang mga all-star na kakampi ni MJ at LeBron at iba pang supporting cast. Si Pippen ay nakuha sa draft kasabay ni Horace Grant pero nanatili silang bench players sa mga unang taon nila sa team. Si Tony Kukoc ay na-draft noong 1990, ika-29 na pick ng Chicago. Sa panahon na ito, kakaunti pa lang ang nagtitiwala sa international basketball players. Si Ron Harper ay nasign para punan ang spot na iniwan ni Jordan sa kanyang unang retirement. Na-trade naman si Dennis Rodman sa Chicago Bulls kapalit ni Will Perdue dahil gustong-gusto siyang bitawan ni Coach Popovich at management ng Spurs dahil sa pagiging sakit ng ulo nito. Ang lahat ng mga players na nabanggit ay hindi superstar level bago sila pumasok sa Bulls. Ang sinasabi nilang super team ng Bulls ay hindi pilit kundi nadaan sa draft pick, trades at free agency. Sama-sama silang nagsumika para makamit ang bawat kampyonato. Sa kabilang banda naman si LeBron ay hindi nagkaroon ng kampyonato noong siya ay nasa Cleveland sa unang pagkakataon. Naiba na lang ang ihip ng hangin nang sumama siya kay D. Wade sa Miami. Ngayon, sino ba si D. Wade bago lumipat doon si LeBron? Si D. Wade ang tinuturing na pinakamalakas na shooting guard sa East sa mga panahon na ito, lalo na noong napalipat si Shaq sa Miami at binuo ang malakas na tandem. Naging kampiyon sila noong 2006, legit superstar si Wade.
Ang isa pa ay si Chris Bosh. Bago pa malipat sa Miami, si Chris Bosh ang main man ng Toronto, ang kanilang go-to guy sa opensa at depensa. Halimaw sa paint at may tira sa labas. Siya ang all-time leader sa halos lahat ng statistics ng Raptors. Superstar level din si Bosh sa panahon na ito. Mismong si LeBron daw ang kumausap sa dalawa para buuin ng super team sa Miami, bilang sagot sa Boston at Chicago. Sa ikalawang balik niya sa Cleveland, napapayag siya dahil kasama niya rito ang dalawa pang all-star, sina Kyrie Irving at Kevin Love. Sa paglipat naman niya sa Lakers, isang taon lang ang lumipas para makuha nila si Anthony Davis at naging backup center naman si Dwight Howard. Malinaw naman kung paano nabuo ang mga teams ng dalawa. Malaking kaibahan. Hindi kailangan ni Jordan na napakaraming superstar sa teams para manalo. At kung magiging super team man sila ay ito ay pinaghirapan at hindi ready-made. Ang kategory na ito ay mapupunta kay MJ. Dadako naman tayo sa isa pang importanteng kategorya ng GOAT test, ang complete package. Ang basketball ay nangangailangan ng dalawang aspeto para maging isang makabuluhang laro. Ito ay ang opensa o ang paggawa ng puntos. At ang isa naman ay depensa o ang kakayahang pigilan ang kabila na makapuntos. Kapag nagkulang ng isa, ito ay hindi na basketball. Kanina nabanggit natin ang kaibahan ng posisyon ng dalawang manlalaro na ito. Kaya sa comparison na gagawin natin ay ilalagay natin sila sa tamang konteksto. Si LeBron bilang isang forward at si Jordan bilang isang gwardya. Susukatin natin ang bawat player kung gaano nga ba sila kagaling pagdating sa opensa at depensa kumpara sa ibang forward at gwardya ng liga. Uunahin na natin si King James. Sa kada 500 games na nailaro ni King James nagrarank siya na ikalawa sa puntos, una sa assist, pang-12 sa rebounds, pang-9 sa steals, pang-17 sa blocks. Sa field goal percentage, pang-17 siya at pang-107 naman sa free throw percentage. Hindi masama kumpara sa iba pang small forwards ng NBA. Ngayon mapunta naman tayo sa rank ni MJ. Sa kada 500 games na nailaro, narito ang ranking ni Jordan kumpara sa iba pang shooting guards ng liga. Halos lahat ng kategory pasok siya sa top 5, lalo na sa puntos na siya ang nangunguna. Tinalo ni Jordan si LeBron sa lahat ng kategorya, maliban na lamang sa assist. Ngayon mapunta naman tayo sa offensive at defensive rating. Ang offensive rating ay isang kalkulasyon ng isang team o isang player patungkol sa kung gaano siya ka-epektibo sa pagpuntos. Ang offensive rating ni Jordan ay 118, habang si LeBron naman ay 116.2. Yan ay ayon sa statmuse.com. Mas mataas ang numero, ibig sabihin niyan ay ang puntos na maaari nilang ma-produce sa isang laro. Ang defensive rating naman ay isang kalkulasyon kung saan ang mga numero ay nire-representa ng puntos na kaya nilang payagan sa kalabang koponan. Mas mababa ang numero, ibig sabihin mas epektibo ang kanilang depensa. Ang defensive rating ni Jordan ay 102.7, habang si LeBron naman ay defensive rating na 104.6. Lamang pa din si MJ. Ang offensive at defensive rating ay nilikha ni Dean Oliver, isang respetadong statistician. Sa katotohanan, tanging si Michael Jordan sa mga gwardya ng NBA ang nasa top 5 ng ranking sa parehong steals at blocks per game. Alam nating lahat na isang elite defender si MJ at hindi lang yan, alam din natin na consistent siya rito. Nangangahulugan lamang na ang depensa ay kasing importante ng opensa. Offense wins games but defense wins championships. Si Michael Jordan bilang isang gwardya ay naging leader sa defensive win shares ng kanyang team sa halos kada taon nang nasa Chicago Bulls pa siya, 10 beses sa pagkakatala. Habang si LeBron naman ay leading sa defensive win shares sa 4 na pagkakataon at sa huling 7 taon niya sa liga ay hindi man lang nakapasok sa top 10 ng defensive win shares. Kung paiirali natin ang tinatawag na eye test, masasabi nating mas elite defender itong si Jordan kaysa kay LeBron. Oo, nariyan yung paminsan-minsang maganda ang depensa ni James, lalo na noong mas bata pa siya. Alam natin ang kanyang patent move na chase down block, pero mas maraming beses nating nakitang naging defensive liability itong si LeBron sa mga nakalipas na taon. Yung tipong tinatamad siyang dumepensa at inaasa na lang ito sa kanyang teammates.
Sinasabi ng mga Lebron fans na nagpapahinga lang daw siya para mapreserba ang lakas sa ibang pagkakataon. Maaaring totoo, pero ang pagpapahinga sa depensa wala sa bokabularyo ni Jordan. Na kahit mismong ang isang 40-year-old na Jordan sa Wizards nakikipagsabayan sa mas bata at mas mabibilis na kalaban. Sinasabi nila na mas versatile na defender daw itong si Lebron kaysa kay Jordan. Maaring totoo. Kasi nga sa lapad at laki niya kaya niyang bantayan ang point guard hanggang sentro. Pero sa pagbantay niya sa mga mabibilis na point guard, gaya na lamang ni Derrick Rose sa Chicago dati, hindi rin naman nagtatagal. At bibihira din nating makita si Lebron na magbantay ng isang sentro. Kaya ang statement na kayang bantayan ni Lebron ang positions ng 1 to 5 isang malaking eksaherasyon. Ang tunay na eye test ay napaka-applicable sa isang average fan na gaya nating lahat, na kung saan isinasantabi natin ang statistika at analytics para malaman kung ang isang basketball player ba ay magaling o hindi. Isa ako sa mga mapalad na nilalang na parehong napanood ng aktibo sina Michael Jordan at LeBron James sa paglalaro. Sa simpleng tingin lang ay masasabi ko na ang malaking kaibahan. Si LeBron James ay napakahusay bilang scorer. May katawan ng isang power forward pero kayang makipagsabayan ng bilis sa mga gwardya. Mahusay din siyang facilitator. Kaya niyang magpatakbo ng play habang nasa court. Isa siyang playing coach sa mga nakararami. Pero sa dinami-dami ng mga kalakasan ni Lebron, ang nakikita kong kahinaan niya ang mindset. Mabilis siyang bumitaw sa mga play, lalo na sa depensa. Kapag hindi nasusunod ang kanyang kagustuhan para siyang matampuhing bata. Isasama na natin ang flopping na hindi ko alam kung akma ba sa henerasyon ng basketball ngayon. Trending ba? Ang sobra-sobrang pagrereklamo sa referee kapag hindi natawagan ng foul ay naging habit na niya. Imbis na bumaba at tumulong sa depensa. Noong pinapanood ko si Michael Jordan, siya ang best scorer lalo na sa mid-range. Best post-up player kahit ang henerasyon ng kanyang nilaruan ay pinaghaharian ng mga sentro. Kung gaano siya kasipag sa opensa, ganun din naman sa depensa. Ibang-iba ang intimidation ng isang Michael Jordan. Kinatatakutan siya kahit ng mga mismong kakampi niya. Iba si Lebron. Sa tingin ko wala siyang killer mentality. Isang bagay na meron sina Jordan at Kobe Bryant. Hindi mo na kailangan ng analytics para malaman at makita kung sino ang mas magaling sa dalawa. Sa isang survey ng ESPN na binoto ng mga fans kung sino ang GOAT para sa kanila, malaking porsyento ang nagsasabing si Lebron ang GOAT at hindi daw si Jordan. Pero ang porsyentong iyon ay aminadong hindi nila naabutang aktibo sa paglalaro si MJ sa basketball. Paano nangyari yon, hindi ba? Kung ilalagay natin ang logic na ito sa mga ulam, menudo at adobo, paano mo masasabing mas masarap ang menudo sa adobo kung hindi mo ito natikman pareho? Ganon din sa eye test sa basketball. Mahirap mag-rely sa mga highlights lamang na napapanood sa YouTube para masabing ang isang player ang GOAT. Sa kategoryang ito, malinaw na mas complete package si Jordan. Ang legacy ang kahuli-hulihang mamanahin natin sa ating paboritong basketball player at marahil ang pinaka-importanteng kategorya sa gaya nating mga fans. Kahit na aktibo pa sa paglalaro si Lebron, sigurado akong malaki ang maiiwan niyang legacy, hindi lang sa mga basketball players na iniidolo siya, kundi pati na rin sa mga fans na namulat sa basketball dahil sa kanya. Sa pagpasok niya pa lang sa NBA, lumika na siya ng matinding ingay. Sinasabi ngang siya ang pinaka-hype na atleta na papasok sa professional sport sa buong mundo at hindi naman niya binigo ang mga nag-aantay sa kanya. Pero kung ikukumpara natin ang legacy ni Lebron kay Michael Jordan, napakalayo nito. Noong dekada 90, bago pa man ako makakita ng laro ng isang NBA game, kilala ko na si Michael Jordan. Si Michael Jordan ang nagpakilala sa akin sa basketball at alam kong hindi ako nag-iisa. Napanood ko ang mga highlights niya sa nirentahan naming VHS tape. Bago ko pa man matutunan ang rules ng basketball, alam ko na ang height, position at numero ni Michael Jordan. Sino ba sa atin ang nananaginip ng buzzer beater at iniisip na tayo si MJ? Bibilang ng 3, 2, 1, sabay tira na may kasamang labas dila. Si Jordan ang nagpauso ng labas dila sa basketball. Ginusto kong magpakalbo noon dahil kay Michael Jordan.
Para kasing napaka-cool kapag kalbo kang basketball player. Sa pagkakabuo ng kauna-unahang Dream Team, lalong pumalo ang kasikatan ng basketball sa international scene. Karamihan ng mga international basketball players gaya na lang nila Dirk Nowitzki, Tony Parker at Manu Ginobili unang na-inlove sa basketball dahil nakita nilang maglaro si Michael Jordan sa Dream Team. Si MJ din ang naglagay ng basketball sa pop culture mula sa kanyang sapatos, sa mga commercials na wala namang kinalaman sa basketball. Household name si Michael Jordan. Nakikilala kahit ng mga taong hindi naman fan ng basketball. NBA cards, Beckett magazines, mga poster na nabibili sa bangketa, mga peking jerseys ni MJ. Lahat yan ay dulot ng kanyang kasikatan. Pagdating naman sa impact niya sa mga kapwa NBA player, sino ba ang hindi gumaya ng kanyang fadeaway? Hindi si Jordan ang nag-imbento ng tirang ito, pero siya ang nagpasikat. Maraming mga batang 90s ang basketball player na ngayon dahil kay Michael Jordan. Isa na dyan si Allen Iverson. Kung iisipin natin, sino ba ang NBA player na nakilala bilang hulmang-hulma ni Jordan pagdating sa mentality at playstyle? Siyempre si Kobe Bryant. Kung ikaw na gumaya lang ng playstyle ng isang napakahusay na player, naging mahusay na rin mismo sa iyong pangalan. Ito na marahil ang numero 1 patunay sa greatness ni MJ. Naalala ko noon nung aktibo pang naglalaro si Jordan. Hindi pa namin naririnig ang salitang GOAT at wala pang debate kung sino ang pinakamahusay na basketball player sa buong mundo dahil alam namin na si Jordan na ang sagot. Sa tuwing may player na may potensyal na maging kasing husay ni MJ, tinatawag siyang the next Michael Jordan. Sina Harold Miner, Kobe Bryant, Anthony Hardaway, Jerry Stackhouse at madami pang iba ay napagbintangang the next Michael Jordan. Ganon ang comparison noong dekada 90. Pero walang nagtagumpay. Sa impact at legacy, malinaw na si Michael Jordan ang mas superior. Sinabi na rin ni Isaiah Thomas na malaki ang utang na loob ng basketball kay Michael Jordan dahil siya ang tunay na nagpasikat nito sa buong mundo. Kaya sa kanya ang kategoryang ito. Si LeBron James, siya ay isang generational talent, isang phenomenal basketball player, one of a kind, at maaring hindi na tayo makakita ng gaya niya sa pangmatagalang panahon. Pasok si LeBron sa top 5 greatest basketball players ng buong kasaysayan ng ligang ito. Pero hindi siya ang GOAT. Sana sa pagtatapos ng video na ito ay matuldukan na ang debate kung sino nga ba ang GOAT. Dahil alam nating lahat na ang GOAT ay si Michael Jordan. Ang debating pilit nilang ipinapamukha sa atin ay hindi naman talaga dapat mangyari sa una pa lang. Kung isa kang Diyos ng basketball at gagawa ka ng isang ultimate basketball player, ipagpalagay natin na pwede kang kumuha ng mga skills at traits sa iba pang kinukonsiderang GOAT ng basketball at pag-iisahin ito. Kukunin natin ang dominance at offensive power ni Shaquille O'Neal sa paint. Papartneran natin ng depensa at winning mentality ni Bill Russell na nagkaroon ng 11 championships. Tapos sasamahan natin ng athleticism at statistics na gaya ni Wilt Chamberlain. Ang lahat ng ito ay dadagdagan pa natin ng mga intangibles, gaya na lang ng killer mentality, outstanding work ethic, ultra-competitive at basketball IQ. Siya na ang magiging ultimate basketball player natin. Kaya lang, hindi siya sentro, kung saan nung unang panahon ang sentro ang nagdadala ng mga laro sa NBA. Height is might, ika nga. Isa lamang siyang 6'6" na manlalaro at isang gwardya. Siya si Michael Jordan, ang greatest basketball player of all time.